Okay, isipin mo to parang may isang malaking-malaking piyesta. Si Jesus, papasok siya sa Jerusalem, tapos lahat ng tao grabe ang sigawan. Nagbubuni sila, may mga nagwawagaway pa ng mga palaspas. Alam mo yon? Para siyang isang hari sa isang bonggang-bonggang parada. Ang saya-saya talaga ng buong paligid. Pero dito ngayon yung twist. Sa gitna ng lahat ng kasayahan, ng pagbubunya, biglang tumigil si Jesus at nagsimula siyang umiyak. At hindi ito yung paimpleng iyak lang Ito yung malalim na paghagulgol, yung iyak na ramdam mo na nanggagaling sa puso na sobrang bigat. Kaya ang malaking tanong, bakit? Anong nangyari? So para maging malinaw, hindi siya umiiyak kasi takot siya para sa sarili niya. Hindi yun yung dahilan. Umiiyak siya para sa mga tao. Para sa napakagandang lungsod na yon na nasa harapan niya. Isang lugar na sobra-sobra niyang mahal, pero nakikita niya kung ano yung malungkot na sasapitin nito. Para mas magets natin yung bigat ng mga luha ni Jesus, kailangan nating balikan, kailangan nating silipin yung napakahabang love story kumbaga sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao doon sa Jerusalem. Alam mo, sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang turing ng Diyos sa Israel ay parang isang pinakamahal na anak. Talagang binigyan sila ng mga special privileges, palaging ginagabayan at laging pinoprotektahan. Sila yung special treasure niya, kumbaga. Pero yun nga yung nakakalungkot Sa kabila ng lahat ng pagmamahal na yon, ng lahat ng paggabay, madalas pinipili ng mga tao na huwag makinig. Pinipili nilang huwag pansinin. Parang may nag-aalok sa'yo ng payong habang bumuhuhos ang ulan, pero paulit-ulit mong tinatanggi. Pero alam mo, hindi sumuko ang Diyos. Nagpadala muna siya ng mga mensahero para makiusap. Tapos, nagpadala siya ng mga propeta para magbabala. At nang parang hindi pa rin sapat ang lahat ng yon, ibinigay niya ang pinaka-pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang sariling anak, si Jesus. Binigay niya ang lahat. Ito yung eksaktong sinabi ni Jesus. At ramdam mo talaga yung lungkot dito, di ba? Gustong-gusto niya silang protektahan. Parang isang inahing manok na tinatakpan yung mga sisiw niya sa ilalim ng pakpak kapag may panganib. Pero sila mismo ang tumatakbo palayo sa proteksyon na yon. So dahil nakikita ni Jesus yung kapahamakang paparating, isang future na sila mismo hindi nila nakikita, binigyan niya sila ng isang huling-huli na, napakalinaw at super importanteng babala. Okay, picture this. Nakatayo sila roon, nakatingin sa napakaganda at sa tingin nila ay napakatibay na templo ng Jerusalem. Para sa kanila, ito yung pinakamatatag na lugar sa buong mundo. At dito ngayon, sinabi ni Jesus ang isang bagay na talagang yumanig sa mundo nila. Grabe! Sinabi niya na yung buong templo na yon, guguho. Bawat isang bato, babagsak. Para sa mga disipulong nakarinig nito, parang sinabi na sa kanila na hindi nasisikat ang araw bukas. Ganon ka-imposible pakinggan. At by the way, mahalagang tandaan, pag sinabing propesiya, hindi ito basta hula-hula lang Ito ay isang seryoso at tiyak na mensahe galing mismo sa Diyos tungkol sa isang bagay na siguradong mangyayari. So yung babala ni Jesus, hindi to pananakot. Ito ay isang gawa ng pagmamahal. Kasi tingnan mo, hindi lang niya sinabi kung ano yung panganib, binigyan pa niya sila ng isang kompletong escape plan. Isang step-by-step na paraan para makaligtas ang sinumang maniniwala sa kanya. Okay, so let's fast forward. Lumipas ang halos 40 taon. Ang tagal na rin Marami na sigurong nakalimot sa babala ni Jesus. Pero ang salita ng Diyos, laging natutupad. At dito yung nakakamangha yung timing. Dumating yung mga Romano, pinalibutan yung siyudad, tapos bigla silang umalis nang walang malinaw na dahilan. Yun na pala yung signal. So yung mga Kristiyanong nakaalala sa babala ni Jesus, takbo agad sila. At pagbalik ng mga Romano, ligtas na sila, nasa malayo na. Pero para sa mga naiwan, yung mga hindi naniwala, yung mga hindi nakinig, grabe ang sinapit nila. Sobrang kalunos-lunos. Mahigit 1,000,000 tao, isipin mo yung numerong yun. 1,000,000 tao ang namatay dahil sa gutom, sakit at digmaan sa loob mismo ng mga pader ng lungsod. At yung templo? Yung ipinagmamalaki nila? Yung sinabi nilang imposible raw magiba? Sinunog at winasak hanggang sa natupad ng eksaktong-eksakto ang sinabi ni Jesus. Walang natirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Word for word.
So matapos nating malaman ng lahat ng yan, ano ngayon ang aral na iniiwan sa atin ng malungkot pero napakamakapangyarihang kwentong ito? Nakita mo? Napakalinaw ng pagpipilian. May landas na tulad ng sa Jerusalem, yung pagbabaliwala sa mga babala na ang dulo ay laging kapahamakan, at meron ding mas mabuting landas, ang landas ng pakikinig at pagtitiwala na laging naghahatid sa kaligtasan at kapayapaan. At sa huli, ito yung pinakapunto ng lahat. Hindi lang ito isang malungkot na kwento from the past, ito ay isang matibay na paalala na ang mga babala ng Diyos, ang mga rules niya ay hindi para pagpikitan tayo. Ang mga yon ay para protektahan tayo. Bakit? Kasi mahal na mahal niya tayo, kaya iyan ang tanong na iniihon ko sa iyo ngayon. Sa buhay mo, sino kaya yung mga nagsisilbing tinig ng pagmamahal na nagbibigay sa iyo ng babala at gabay? Ang mga magulang mo ba? Ang mga guro mo? O baka si Jesus mismo sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Pero ang pinakamahalagang tanong ay ito, nakikinig ka ba?